Alam po niyo mga kaibigan, napakahalaga ng katarungan. At yan ay ang pagmumulan at makapagbibigay ng totoong katarungan ay ang katotohanan. Maraming pamamaraan, dahilan para lumabas ang katotohanan. Ito po ay napakahalaga sa ating bansa, lalo na sa panahong ito. Kaya lang po nakakalungkot dahil sobrang pamumulitika o pinupolitika ang issue, nasa sakripisyo na po ang katotohanan at katarungan sa maraming nangyayari dito sa ating bansa. Itong away ng mga pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, anti-Duterte camp. Sila ho ang nagiging dahilan ng tunay na katotohanan hindi maramdaman ng maraming Pilipino. Ngayon lang po ito nangyari. Nung mga nakaraang gobyerno, meron naman hong malaking pag-asa ng katotohanan dahil merong katarungang hinahanap. Pero sa ngayon, hindi na po kasi nakapokus yung iba sa katotohanan. Puro na lang siraan, kampihan, at takipan. Yun po yung masakit. Ang pag-asa na lang natin ay kung makakarating lahat sa korte ang mga isyu, yan ang pag-asa ng katotohanan dahil dyan ay mayroong ebidensya na pagbabasihan. Pero kung ang ating papakinggan at susubaybayan ay itong kaalawan ng mga politiko, sobra ho ang paninira at siraan. Yan ang nangyayari ngayon. Ito pong paggamit at napakalakas na social media ngayon sa buong mundo. Tayo mga Pilipino ang isa sa mga nangungunang gumagamit nito. Hindi lang po sa katotohanan, kung hindi yung iba ginagamit sa pagtatakip, kampihan at siraan dahil sa kanilang personal na interest. Yun po yung masakit. Sa ibang bansa, ginagamit ng social media para lang sa impormasyon, pero hindi ginagamit sa pagtatakip ng katotohanan at paninira ng kapwa. Alam nyo, sa pagbabalita, balita lang po yan, hindi yan paninira. Pero pag minasama ninyo, binanatan nyo ang nagbabalita, siniraan nyo ang mga pinanggagalingan ng balita, yan ay hindi na balita. Yan ay mababaw na katwiran, argumento, at yan ang sumisira sa paghahanap ng totoong katotohanan at katarungan. Yan po yung aking opinyon at analysis sa nangyayari. Palala po ng palala ang sitwasyon sa ating bansa. Ito po ay pinapaliwanag ko base sa aking personal na karanasan sa pagbabalita sa halos mahigit na 3 dekada. Nung araw, hindi naman ganito. Pag ibinalita, may investigasyon, papunta ng korte at may respeto sa nagbabalita at may respeto sa proseso ng batas. Ngayon po kasi nawala na yun. Masyadong hinuhusgahan, masyadong sinisiraan at niyuyurakan ng mga taong ayaw sumunod sa batas, ng mga taong merong pinagtatakpan dahil kanilang kaibigan, kakampi, o kanilang kapanalig pampolitika. Yun po yung masama. Yung issue ng korupsyon, betrayal of public trust, yan po ay dapat merong closure, katotohanan at katarungan. Katotohanan kung may ebidensya, katarungan kung mapaparusahan, mapapanagot ang may kinalaman dito. Sa ngayon po hindi yan nakikita dahil may mga panghuhusga at mayroong kampihang nagaganap sa social media, lalo't higit. Ito po yung isa sa ginagamit nila. Kaya ganun pa man, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lalabas at lalabas din ang katotohanan kung paninindigan lang ng ating gobyerno ang pagpapairal ng batas kahit nilalait sila. Ipairal ang batas sa lahat ng level, lahat ng antas, lahat ng tao.
Huwag silang patakot, huwag silang pagamit. Yun o ang ating inaasahan. Dahil inuulit ko, palala ng palala ang sitwasyon. Dahil yung iba, ginagamit ang social media para pagtakpan, para linlangin, at para husgahan ang hindi nila kapanalig o hindi nila pinaniniwalaan. Dahil sa kanilang personal na interes na may halong galit, may halong paghihiganti. Pag pera ng bayan ang sangkot, tulad sa flood control scam, tulad sa mga plunder cases, grafting corruption, malversation of public fund, kasama na ang betrayal of public trust, yan po ay talagang pananagutan ng kahit sino. Dapat silang panagutin. Hindi dapat na ikaw ay sangkot sa korupsyon, sa flood control, pagtatakpan, o hindi dapat na ididiin mo lang sa isang gobyerno ang laban sa korupsyon. Yun po ang mali. Kasi ang korupsyon sa Pilipinas, 50 years na o higit pa na nangyayari. Ang flood control scam, lahat ng gobyerno, lahat ng pangulo, nagkaroon ng problema dyan. Matagal na ang flood control project sa maraming lugar sa Pilipinas, mula pa ng panahon ni Cory, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte at ngayong Marcos administration. Ngayon nga lang po nabulgar kasi ibinulgar ni Pangulong Marcos at pinaimbestigahan. Kaya pinagtutulong-tulungan siya ng mga taong posibleng kasapakat, may kinalaman na kinabang sa korupsyon, hindi lang sa flood control. Kaya binubugbog ang Marcos administration dahil siya lang ang totoong nagpaimbestiga. Katunayan, marami nang nakulong, marami na rin wanted, marami pang ipakukulong, marami pang under investigation. Sa totoo lang po, iyan ang sitwasyon. Ang hindi maniniwala dyan ay bahagi nagtatakip ng katotohanan. Bahagi siguro na merong galit, naghihiganti sa kasalukuyang gobyerno. Pero real talk lang tayo. Yan ang aking sariling observation at opinion sa nangyayari. Kaya muli kong hinihiling sa inyo, tulungan niyo ako sa ganitong klaseng mga balita na ating tinatalakay. For information only, for education only ang ating pagtatalakay. Opinyon na merong pinanggagalingan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang katotohanan ay lalabas at lalabas. Ang pagtatakip at kampihan, yan ang sagabal sa totoong katarungan na kailanman at kailangan ay hanapin ng kahit sino.